Sabi ng ating BP, ng Pangulo daw ay walang ginagawa. Na mga ginagawa daw ng Pangulo ay walang kabuluhan, di ba? Alam niyo guys na sikat na tayo sa buong mundo. Tayo nang pinag-uusapan dahil nga dito sa iskandalo, sa corruption about sa flood control projects. Tapos ito yung ginagawa ng ating BP naman na instead na tumulong, o kaya tumahimik na lang sana, ano? Pero ito pa, puro fake news. Yung sasabi na walang ginagawa daw ang Pangulo. Nakarating yun sa mga reporters doon sa ibang bansa, pinagtatawanan siya. Sabi ng mga reporters doon, paano daw niya nasabi na ang Pangulo ng Pilipinas, ng Pangulo niya walang ginagawa. Samantalang wala naman siya doon sa Malacanang. Andun siya sa dahig, sa ICC o kaya pumupunta siya sa ibang bansa para makipag-meeting doon sa mga kalyado niya. Tapos kuminsan sinisiraan pa ang Pangulo doon. Yun ang nakikita ng ibang reporter sa ibang bansa. Nakikita talaga tayo lahat. Tapos pinupuri nila si Pangulo at least paano daw. Gumawa ng aksyon yung Pangulo sa ganitong corruption na nangyayari ngayon. Mas nauunawaan pa nila kaysa mga oposisyon na mga kapwa nating Pilipino. Tapos nagdumaan pa sa mga rally na to. Lalo doon sinamahan pa ni Congressman Barsaga, no? Di mo maintindihan, 27 years old, ganito na yung pag-iisip. Parang kailangan niya yata ng mental, attention. O baka may sumusuporta sa kanya, binabayaran siya, parang ganun. Nakakaya. Noong rally na yun, majority, almost 80% ng mga Pilipino gustong panagutin yung mga kurakot, yung mga kawatan. Yung sumisigawan doon na Marcos resign, siguro Marcos resign na mga 10% na siguro. Ganon din na Sara resign, Duterte panagutin, mga 10% lang din. Majority ng lahat ng mga Pilipino or 80% gusto nila yung pag-usapan yung corruption. Yun, di ba? O nakikita nyo naman, pumalpak sila doon. Tapos may kumakalat pa na sinusuportan daw ito. Dahil gusto nilang paupuin kaagad yung kanilang gustong maging Pangulo. Pag nakaupo, anong gagawin? Ganun din, imbestigan pa. Imbestigan pa rin yung yung corruption. Kung anong ginagawa ni PBBM, ganun din ang gagawin nila. Bakit hindi na sa maghintay ng 2028, di ba? Ba't ganito pa lagi? Ba't ganito pa guguluhin pa? May sumasama pa ng mga general. O kung ano-ano pa, yung malabas yung mga viral ngayon. Tapos pati yung buhay ng Pangulo, binabantahan pa, binabayaran pa sila. Hanggang sa sila nag-aaway. Yung si Barsaga at saka yung isang vlogger ng kaway-away na sabi ni Barsaga, ni Congressman Barsaga, sa susunod kayo na lang mag-rally. Kasi iniwanan niya sa Barsaga. Hindi daw siya full-time vlogger. Diba? So bakit kailangan ng gano'n? Kahit ang problema dapat tumahibit ka lang tayong ibibigay na payo sa Pangulo. Bakit hindi natin harapan yung totoong kalagayan ng Pangulo? Alam niyo bang umiyak siya na nakikita niya yung kalagayan ng mga Pilipino ngayon? Hindi naman yun artist ang Pangulo natin, pero nung in-interview siya ng Jamie, umiyak siya. Ano yung ibig sabihin natin yun? Di ba? Kasi mabuti yung Pangulo natin. Sa kabila ng minumura siya, sabihan ng bangang siya, dahil sa bangang mayor na hindi naman pala totoong video na pinakalag ni Roque. Pati si Tatay Digong naniwala. Yun pala, peke naman pala yung pulburo na video na yan. Diba nagtampuhan si Digong at saka si Roque? Pati nga si Panilo, parang nagalit din kay Roque, diba? Sabi ni Panilo kay Roque, umuwi ka na dito at harapin yung kaso mo. Diba may video ganon? Dahil nga sa mga itong mga puro fake news. Tapos samahan pa ni Sir Chavez Sinsum. Hindi mo intindihan kung anong gusto niya. Hindi lang napagbigyan ng kung ano siguro. Tapos ganito na. Kung ano pang pinapakita na. May mga picture na kurakot yung Pangulo. Tapos bandang uli siya parang kinakasuhan dahil
kumita siya ng halos 100 million sa binili niyang unburned lupa na 45 lang. Pinayaran ng 145, yun ba yun? Kinasuhan sa ni Atty. Cordero. Tapos sabihin nila na political persecution. Ito yung sinabi ni Congressman Pulong na wala na raw tawag dito, wala lang freedom of expression. Meron. Kasi kung walang freedom of expression, matagal na kayong kinasuhan siguro. Kasi sa mga puro pagbibindang yun na wala lamang dahilan. Pwede na kayo kasuhan ng inciting to sedition. Pabagsakin yung gobyerno, di ba? Pero wala eh. Hanggang ngayon meron kayong freedom of expression. Di ba? Grabe nga ang pagmumura. Grabe magmura yung mga DD supporter. Grabe magmura yung mga BBM supporter. Grabe, parang di mo malamon yung pagmumura ng bawat isa't isa. So meron mong freedom of expression. Yung kay Sir Chavit Singson naman, merong resibo. Merong patunay na binayaran niya. Talagang plunder. Dapat nga noon pa kinaso yan pero ngayon lang kinaso itong si Atty. Cordero. Yun. Di ba? Corruption yun. Taxes din yun ng bayan. Pero bakit lang yan ngayon kinaso? Kasi nga nakisaw-saw siya ngayon siya ngayon ang nadali. Tapos, magreklamo siya na sa dami-dami ng kaso siya pang inuna. Ikasaya siya po ang inuna kasi may resibo na eh. May patunay talaga na as in may binayaran ganong kalaga. Kumita siya ng 100 million. Pag ganyan siguro isang buwan, 2 buwan, pwede na siya makulong dyan. Kasi pag may ebidensya lang. Dapat kung gusto niyong paupuin si BP Sara, hindi naman tayo hintayin nyo na lang yung 2028. Huwag na makigulo pa mga rally na yan. Gusto yung pababayin yung Pangulo kung tutusin nga. Magpasalamat nga tayo sa Pangulo dahil pinaimbestigahan niya na eh. Kahit siya nagulan din eh. Diba po at least nating matapang yung Pangulo natin ngayon. Pinaimbestigahan niya. Na dapat nung panahon ni Duterte administration dapat pinaimbestigahan. Diba sinabi niya ito sulan niya? Para man nang umumpisan. Pero hanggang matapos yung termino ni Tatay Digong, hindi man naimbestigahan eh. Kaya pumapalakpak yung mga kawatan, yung mga sindikato sa loob. Ngayon, bawat ulan pa, parang yung bang mismo ang Mother Nature na nagpakita sa administrasyon niya na ganito yung Pilipinas mo. At ang maganda dun, talagang pinag-aaralan ni BBM at nagbigay ng tudong talaga na paimbestigahan ko ito yung sinabi na suna niya. Di sa 2 salita pa. Ayun, pag ganun, inimbestigahan lahat. Yung mga kontraktora, ito na. Diba ito na nagsalabasan? Pati yun pala yung kumpanya ni tatay ni Senator Bongo. Kasali rin pala dun sa mga palpa na ginawa ng mga flood control projects. Tapos nasira lahat nung 2022 nung si PBBM na mo ang ayun, sira na. Kasi mga PT nga eh. Tapos may ghost projects pa. Tapos si Senator Bongo naman nagsasabi na wala daw siyang kinalaman dyan. Wala siyang kinalaman dyan kung bakit nakakuha yung ama niya ng pondo. Sa palagay nyo maniniwala kayo guys, samantalang halos araw-araw. Kapito ko sila parang magkatabi na nga sila parang yung lalakad ni dating Pangulong Duterte. Yun ang niya, wala daw siyang pakialam. Wala daw siyang nalalaman dyan. So, respetuhin natin yung decision niya. Pero kung sa akin, hindi ako maniniwala. Diba? Bakit nakakuha ng pondo yung CLTG? Alam niyo ba ano ba ibig sabihin ng CLTG? Christopher Lawrence Tisorongo. Yun yung totoong pangalan ni Senator Bongo, pangalan niya ang CLTG. Kaso lang talagang dinidate na wala siyang nalalaman dyan. Kung bakit nakakuha ng pondo yung CLTG builders ng ama niya. Okay, so respetuhin natin. Kaso, eto nakaupo na si Remulla, gusto pa imbestigahan lahat. Ayan. Kung titiis ka na may puso o kung titiis ka na talagang lumalaban sa korupsyon, respetuhin mo ito yung sinabi ni Remulla na bubuksan lahat. Diba? Dapat excited ka kasi bilang titiis din.
nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Diba, yung salin nila, hindi niya pinabuksan. Ngayon, bubuksan ni Rimulya, pati na rin kay Marcos, lahat. Sumatuwa tayo. Kung talagang pumapaning tayo sa mamayang Pilipino kontra korupsyon, PBBM supporter ka man o didis, dapat excited tayo, matuwa tayo. Diba? Pa sa Pilipino lahat to. Ito yung sinisigaw ng bawat rally dahil sa korupsyon na to na binuking ni Marcos. Kaya nagulat tayo lahat. Kaya nakikita yung mga rally artista, sino pa man dyan. Ayun, nandun sa EDSA. Kasi nagulat eh. Na mayroon palang sindikato sa loob ng administrasyon. Magpasalamat na lang tayo dahil batapang yung presidente ngayon. Wala siyang sinisino, di ba? Tapos ito naman yung sinasabi na si Romualdez, ikulong, kulang nga ipabitay. O, bumaba si Romualdez hindi dahil sa natakot sa hindi gusto niya bigyan ng daan. Yung investigasyon dahil gusto niya ipatunayan sa mga tao na wala siyang kasalanan. O, ano nangyari? Sinong pumirma sa Bicam? Nandun ba siya? Wala! Si Saldico at saka si Senator Escudero. O, diba? O, biglang tumahimik na yun. Kasi sila napahiya rin eh. Parang kung sakasali mangyari sana sa kanya, maging katulad sa kay Laila de Lima na nakulong ng mahigit 6 na taon yung matandang babae na wala palang kasalanan. Diba? Yung 7 testigo sa kanya. Doon binasiyan hanggang sa nakulong siya. Diba? Grabe. Pero nung bumaba na si ex-president Duterte, doon na lumabas o naging matapang yung mga testigo. At tumini sila ng sorry kay Laila de Lima. Then nagsinungaling sila. Anong sabi nila? Natakot nang daw sila. Kasi tinakot sila ng dating administrasyon ng mga tauhan doon kaya nasabi nilang ganun. O diba? O, kaya yung mga kasama na senador ni Laila de Lima kahit nagalit eh, gusto yun ang kasuhan yung mga testigo na bumaliktad na. Nung wala na si Duterte. Pero ganun pa man pinatawad sila ni Laila de Lima. Okay, so ito yung sasabi natin. Basta masama hindi yan talagang magtatagumpay. Kung anong rally man yan ng mga masama, yun talagang may hantungan ng mga yan. Isa na dyan yung si dating Pangulong Duterte na sobrang tapang pero hindi mo akalain na mangyayari sa kanya ngayon to. Diba? Talagang hindi mo na naig yung kasamaan laban sa kabutihan. Mayroon pa nagsasabi na itong administrasyon na itong ginamit para sa mabigyan ng mustisya ang dapat bigyan. Diba? O, ginamit ang gobyerno na to. Kasi ngayon tinatawag na ng bangag. Yung pinapatay noon ng mga bangag. Ito yung bangag na tinatawag nila na nagpakulong ngayon. Sa umatay ng mga bangag din noon. Oh, ito na, diba? Kapag isip-isipin mo talaga yan. Sarili niyang sinusuportahan niya, ito yung magpapagsak para sa kanya. O diba? Kung mayroong dito, spiritual pumasok yung espiritu ito na mabuti sa ganito. Para yung dinasal ng mga pamilya na nawala noon ng mga kamag-anak na pinatay noon na dapat naman sana hindi. Dapat naman sana mabigyan ng pagkakataon na magbago eh. Diba? Nung Duterte administration, 80% talagang natakot sila, hindi dahil sa mga adiksa, kundi natakot sila sa mga seguridad noon para sa sarili nila at sa pamilya nila. Bakit? Alam mo bakit, guys? Kasi nung panahon na yun, hindi lang naman adik o pusa ang pinapatay. Mayroong pari, mayroong abogado, mayroong reporter. Si lapit sa palagay nyo, sino nagpapatay doon? Kaya na, di ba? Kaya na magusga. At saka pumasok yung mga matay na tao na grupo din. Yung mayroong mga
vigilantes, may komunista, meron din reliyon na sikat na reliyon na mamamatay tao rin. Alam niyo kung sino yun, di ba? Pumasok rin daw dun eh. So wala na, kalitsi-litsi na. Kada umaga, hintayin mo na lang kung ano naman ang report kung saan man may salvage. Kung sino naman ang pinatay. Dito sa amin, 16 years old na babatang babae. Nagtitinda namatay. Hindi malaman kung sino pumatay. Kaso, siyempre, sino pa ba maging gustong tumira sa ganitong pansahong ganyan man lang. Diba? Sino ba hindi matakot? Diba? Kaya, biblically speaking, parang di alam na lang, hindi natutulog ang Diyos diba? Hindi natutulog ang Diyos talaga yung mga masasama, tandaan nyo guys. Pag masasama yung puso nyo, yung intention nyo, hindi talaga kayo mananalo. Tandaan nyo yan. Ang dami yung binulag ng mga tao, pero at the end, sa wakas, mananail pa rin ang kabutihan lalo na yung Pangulo. Diba? Yung Pangulo, umiiyak na. Pati yung Rason 22 lang dahil nabuko sa flood control. Ghost project. Gusto niyang talang tapusin tuway na pagod dyan. Nakalimutan niya na yung mga responsibility niya. Unawain na lang natin. Hayaan mo na natin siya. At sana maunawain guys. Siguro mabubuti naman kayo. May pamilya din kayo, Huwag kayo pumaning sa napapalaganap ng fake news. Huwag kayong pumanig sa gustong pumatay ng tao, guys. Tandaan niyo, huwag kayong magpamulag sa masasama. Dahil baka mamaya, sabay-sabay na lang kayong mahulog sa isang hukay. Hindi niyo alam. Diba? Iba si Satanas kapag magbirinwa sa mga pag-iisip niyo. Tandaan niyo yan. Lahat man tayo, may mga kasalanan po sana, may mga pamilya tayo. Isip-isipin natin kung anong dapat, kung ano yung mabuti para sa sarili at sa bansa natin.